Ang nakikitang pinakadahilan talaga ng Lakers ngayon kung bakit masyadong nag-iingat yung mga to sa kanilang salary cap space at hindi kumuha o nag-sign ng mga high level center o guard sa trade market. Gumamit lang sila ng signing deal para makapag-add ng talent sa roster mula sa biannual exception dahil pumirma si Ayton ng 2 years deal worth 16.6 million na may player option sa ikalawang taon. Samantalang si Smart may 2 years deal 11 million na may player option din sa second year at kinailangan lang ng mga to na i-waive ang contract nila Shake Milton at Jordan Goodwin para maging free ang salary space ng mga to. Kaya nga sinasabi mismo ng mga analyst na mura at low risk ang ginawang hakbang ng Lakers, pero nakakuha agad yung mga to ng center upgrade at veteran guard defender nang hindi nagsasakripisyo ng cap flexibility nila ngayon dahil nga ang deal na 2 years na may player option sa ikalawang taon ang magbibigay ng exit plan sa Lakers kung hindi magiging fit si Ayton at Marcus Smart sa kanila. Yan talaga ang dahilan din bakit 2 years deal lang at may player option yung binigay ng Lakers sa dalawang veteranong to. Kaya hindi yan magiging problema sa Lakers na gumawa pa ng spacing para sa 2026 offseason kung kailan possible magkaroon ng mas malaking free agent sa market. Yan yung isa sa pinakapinaghahandaan talaga ngayon nitong Lakers, especially nitong si Rob Pelinka, dahil nga masyadong nag-ingat yung mga to ngayong summer sa kanilang cap space pagkatapos kunin ang buong MLE lang para kay Ayton at Larabaya. Na-reach ng Lakers ang unang luxury tax apron at ginamit naman nila ang biannual exception para makuha si Marcus Smart. Na-lock in ng Lakers si Luka Doncic mula sa 3 years extension contract na may player option sa third year niya. May Luka Doncic bilang bagong franchise cornerstone plus nakapag-upgrade pa sila ng roster at naghahanda silang mag-recalibrate sa post-LeBron era para sa susunod na season. Mas practical ang short term sa Lakers at flexibility sa contract. Walang trade na nangyari at wave contract lang ang ginawang hakbang ng Lakers sa buong offseason na to, kaya buo pa rin nga ang roster ng Lakers at nagkaroon pa sila ng defensive upgrade at naging contender sila ngayon sa Western and pwedeng mag-compete sa championship title tulad nga ng hinahabol mismo nitong si Luka Doncic at LBJ sa parating na season na to. Sinabi rin kasi mismo ni Rob Pelinka na mas mahalaga ang flexibility kaya wala silang tinarget na malaking salary contract ngayon sa trade market para magkaroon sila ng option sa bawat off-season na mangyayari na to. At sa report, mas pinaghahandaan talaga ngayon ng Lakers ang susunod na summer sa 2026 dahil may mga projection ng mga analyst at mga insider na dyan din mismo maglalabasan yung malalaking pangalan, star, superstar na pwedeng maging available sa free agency o sa trade market. Dahil ayon mismo sa source ng ESPN na si Dave McMenamin na may intention ang Lakers na panatilihin talaga ang cap space nila para sa 2027, isang taon kung saan possible maging available sila Giannis Antetokounmpo at Nikola Jokic kung hindi sila mag-e-extend syempre ng contract sa team nila. May mga reaction din kasi sa Reddit mga pare ko na mas nakikitang utility ang Lakers kapag may malaking cap space. Pwede nilang gamitin ito bilang leverage sa mga trade na pwedeng mangyari. Halimbawa, pwedeng gamitin ang destination pitch kasama si Luka Doncic. Bagong era mga pare ko, hindi lang naman sila Giannis at Nikola Jokic ang pinakamatunog na pwedeng pumasok sa free agency o sa market dahil nabanggit din ng mga insider na possible pumasok sa free agent o restricted free agent sa 2026 sila Trae Young, Jalen Green at iba pang mga youngstar. Kung gusto rin naman ng Lakers na mag-add ng youngstar na pwedeng maugnay kay Luka para sa long-term future plan. Kaya mas focus yung mga to sa financial flexibility para sa parating na summer sa 2026 to 2027 para mas maging aggressive at mas tumaas ang tsansa nila na makapag-upgrade ng roster kasama ang posibilidad ng isang max level superstar. Gamitin ang cap space para maging leverage sa trade market. Lalo ngayon na nakalock in na sa kanila si Luka, mas tumataas ang potential talaga na mas maging interesado ang Lakers na bigyan ito ng isang superstar sa lineup para mas maging mataas yung potential sa kanilang championship roster. Mas mataas ang odds na mas nagpo-focus ngayon ang Lakers sa pagkuha kay Jokic, lalo na sa synergy nito kay Luka, personal na connection at pagiging fit, kaya mas nagiging malaki yung tsansa na nakikita ng mga analyst na pwedeng mas nakatuon ang pansin ng Lakers sa oras na pumasok sa free agent itong si Jokic next summer, lalo na ngayon na hindi to pumirma ng extension contract sa Denver Nuggets.
Si Giannis kasi target din ng Lakers pero hindi ganon kataas ang potential na makuha nila yan, lalo't maraming teams din talaga ang nakaabang sa oras na pumasok yan sa trade market next summer. Kung mga pare ko kung hindi pa rin ito makikita ang pagiging champion contender next season sa Bucks, yan yung malaking pagkakataon sa ibang teams para makuha itong si Giannis. Clippers, Miami Heat, Suns, Warriors at ang Lakers, yung mga teams talaga na nakaabang dyan kay Giannis. Kahit ngayon sa summer na to, sinusubukan pa rin ng mga teams na i-monitor yung kalagayan at sitwasyon nitong si Giannis pagdating sa trade sa Bucks, pero wala pa ring report na balak ng Bucks na bitawan at alisin itong si Giannis. Kaya malaki pa rin ang potential na maging available to kung sakali sa susunod na off-season. Kaya nga nakikitang kung magsasabay sa pagiging available itong si Giannis at Jokic sa market sa next summer, nakikitang mas magtutuon ng pansin ang Lakers dito kay Jokic kumpara kay Giannis ngayon. Yan yung pwedeng maging senaryo sa Lakers at yan din mismo yung pinakadahilan mga pare ko kung bakit pinahahalagahan ng Lakers ang financial cap flexibility nila ngayon.